Muli sa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon. Happy Fiesta, Santo Niño Fiesta, ang dakilang kapistahan ng mahal na poong Santo Niño. Hayaan po ninyong talakayin at ibahagi sa inyo ang 4 na puntos patungkol sa kapistahang ito. We will look at historical background, and then the liturgical significance, and of course, yung meat, yung laman, the theological meaning of this feast, and finally, the application. Paano natin i-apply sa buhay ang kapistahang ito? So let's start with history. Nako, ang ganda po na to. Alam niyo po, pag sinabi at tinanong, ano ang pinakamatandang religious relic in the Philippines? Ang sagot ay yung kapistahan natin ngayon. Yung Santo Niño, nandoon sa Cebu. Yan po ang pinakamatandang Catholic religious relic in our country. Bakit po? Yan ay talagang galing pa sa ibang bansa. Anong nangyari? Itong kagandahan ng history. Yan ang tinatawag na baptismal gift ni Magellan sa pinuno na na-convert bilang Katoliko. O biruin niyo yun, kailan yun? Di 1521. At sino naman yun? Sino yung pinuno? Raha Humabon at ang kanyang asawa, si Hara Humamay. Uy, talaga naman, ano? Yan ang mga pangalan na datnan na mga Portuguese kasi si Magellan Pero karamihan, mga Kastila yon. At according to a historian, si Antonio Pigafetta, ito ang ating napagkalaman sa kanyang isinulat. When Filipino leaders, like yun na nga, itong mag-asawa, Humabon, at ang kanyang asawang si Humamay, si Humabon, Raha, saka Hara. Sila yung mga may dugong bughaw. Ano naging pangalan nila? Bininyagan. Si Raha Humabon naging Carlos. Si Hara Humamay naging Juana. Uy, galing. Ano nangyari ngayon? Ang buong sakop ng kanyang pinamumunuan ay na-convert din. Amen? That's why this made Philippines a Catholic country. Purihin natin ang Panginoon. Yan po ang background ng history. Puntahan naman natin ngayon yung liturgical significance. Nasabi ko na nga kanina, saka yung nung isang linggo, kung sino ba'y nandito nung isang linggo, extension ito ng Christmas. Amen? Kasi nga, paano ba nagpakilala ang Diyos ng Katoliko, ng Kristiyano? Hindi lang naging tao, naging sanggol mo na, di ba? Nasa sinapupunan ni Mama Mary, inuluwal niya, kaya this is how Jesus appeared. Pero, tingnan natin sa malawak, paano nagpakilala, paano nagpahayag si Kristo? 3 beses. Una, December 25, kanino? Sa mga Hudyo, sa mga chosen ones. Sino una nakakita? Ang mga pastol. Ang galing, no? Pinili ng Diyos. Kaya una yun. Kaya sa atin, December 25. Tapos, yung second Sunday of Christmas, yun, nagpakita mula ang Panginoon. Merong tinatawag na non-Jews. At ang tawag sa kanila, Gentiles. Sa Biblia, sino sila? Yung mga wais, yung mga wise people. Nagpahayag sa buong mundo. Amen? Kaya, pangalawa. Pangatlo, meron pa sa mga Pilipinas. Pakisabi sa iyong katabi, sa iyo nagpakita, sa akin. Mga Pinoy, ngayon yon. Ito ang kapistahan ng Santo Niño. Kaya pakisabi nga sa katabi, special ka talaga. Special child ka. Yan, Special tayo. Nagpapakita ngayon si Jesus sa atin as a child. So, extension of Christmas. December 25, review, nagpakita sa mga Jews. Epiphany, the second Sunday of Christmas sa mga Gentiles sa buong mundo. At ngayon nga, Santo Niño, sa ating mga Pilipino,
every third Sunday ng buwan ng Enero sa Pilipinas. Kaya only in the Philippines, the longest Christmas celebration. Ito yung longest Christmas celeb. Bakit? Ember. Kayo nga kung minsan, August na nga Sige na nga, September. Hanggang ngayon, January, third Sunday. Ganon katindi ang mga Pinoy pagdating sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus. Yes, let's celebrate the birth of Jesus. And today is the extension of Christmas Day in our country. Ang choir, handaan sana natin Kantahin nga natin yon. Sana nga araw-araw ay magiging Paskong lagi. Kaya ibig sabihin, kung gusto nating lumigaya, maging Pasko araw-araw. Napakaganda. Bakit? We should have God in us. We should have Jesus in us. Kapag may Diyos ka, ay talagang Pasko. Araw-araw, masaya. Amen? Kung may problema, kaya-kayang dalhin dahil may Jesus ka. Yun ang mensahe. Kaya ang pangalawa, ay yung sa gusto mo lang hindi masaya. Sa Ebanghelyo, we just have heard, do you want to become the greatest? Kaya nung nagtanong ng mga apostoles, sino ba ang dakila sa kaharian ng Diyos? Anong ginawa ni Jesus? Tinawag ang mga bata, be like them. What a beautiful way of saying, ito ang sinasabi ngayon, there is power in powerlessness. There is beauty in smallness. Ang ganda, no? What a message into this world na ang gusto, mga marangya, mga bonggo. Ang sinasabi ni Jesus 2,000 plus years ago, gusto maging dakila, maging bata. Na ano ibig sabihin? Maganda ang nilalaman ng puso, mapagpakumbaba, nagsisilbi. Pakisabi sa katabi, parang kagaya mo lang. Di ba? Ang galing ng mga healing Eucharist na nandito ngayon. Parang awit papuri. Yung mga behind the scene natin dyan, mga ABS-CBN crew natin. Di ba? Yun, maging dakila sa pagsisilbi. Yan ang sigurado makakapasok sa langit. Noong unang panahon, ang celebration ng Santo Niño, hindi pa siya proper sa Philippines, April 28, fixed date yan. Pero sa atin sa Pilipinas, ito nga, third Sunday of January. Yan ang magandang celebration na movable. Kaya ang ganda ng Christmas natin Christmas plus 2 Sundays, Holy Family, and then Epiphany, and then Baptism nga last Sunday. At ngayon naman, ang January, ang third Sunday, ang Santo Niño. Ngayon, binabati natin ang mga taga Cebu. Bakit sa Cebu? Anong meron ngayon? Sinulog 2026. Amen? Ay bakit may sinulog? Kasi doon nilagay yung regalo ni Magellan doon kay Raha Humabon. Kaya nga may sinulog. At alam niyo po bang ibig sabihin ng sinulog? It means yung sulog, graceful dance. Yan ang sulog sa Bisaya. Cebuano, graceful dance. Na pag ang graceful dance, yung sulog is like a current of the river. Ang galing ang pati ang ilog ay sumasayaw sa kanyang daloy. Yun lang ba? Mas malalim ang pakahulugan ng sinulog. A miracle happened. Alam niyo po, tingnan niyo. Tinanong ko ang aking personal assistant. Wow, di ba? PA. Sino pa? Si Gemini. AI ko. Sabi ko, totoo ba ang kwentong ito? Abi, ang galing ni Gemini AI. Oo, number 3. Di ba? Ang galing. Ang sabi niya dito, meron sinulat ni Antonio Fagapeta. Anong sabi niya? Yung pamangkin ni Magellan na kanyang assistant, nagkasakit. Sa written history, nung sinabi, naging baptized, converted na si Humabon, saka si Humamay, nung magkasakit ang kanyang pamangkin na right hand, sunugin nyo ang inyong mga anting-anting. Sinunog! Abay, pag may sakit siya, pag gising kinaumagahan, magaling na. Pero sa oral tradition, dyan sa Cebu, pinangalanan kung sino yung gumaling. Yun, si Baladay. Sino si Baladay? Right hand ni Humabon. Or advisor siya. Nagkasakit si Baladay. Ang ginawa ni Humabon, nilagay niya si Baladay kung saan nakalagay
ang Santo Niño. Doon siya natulog. Ang sabi pa nga, eto na, legend na lang. Nung may sakit itong si Baladay, yung Santo Niño, kumuha siya ng stick, ginalaw-galaw niya. At lumakad yung Santo Niño ano yung forward? 2 steps forward, 1 step backward. Yun. At nung siya'y magising, gumaling si Baladay. At anong nangyari? Kinuha ni Baladay ang Santo Niño at siya ang nagsayaw-sayaw sa Santo Niño. Amen? Kaya, kung ito man ay yung history kay Antonio Pigafetta, meron talaga. May gumaling. At ito ngayon, ang tinatawag nating the first healing recorded. Of course, today, we attribute it to Santo Niño. And even the oral tradition in Cebu, yun ang sinulog. Kaya nga ang sinulog ay hindi lang yan para sa turista. Ang sinulog ay para sa ating mananampalataya. At ako'y natutuwa. Ngayon, sinasabi natin, the first recorded healing happened in Cebu with Santo Niño. At tayong healing Eucharist. Ngayon, sinasabi natin, as we will celebrate next month, our 20th anniversary, 20 years na tayo sa Media Apostolate, sa ABS-CBN, at ito ang ating gagawin, to have holistic healing. Nabanggit ko na nga po last Sunday. Kaya nga, nandito tayo, we are so blessed, we have Dr. Luz of PRC, Board Chair ng Guidance and Counseling. Nung last week po, sinabi sa akin ni Doktora, ang dami na magre-retire na counselors. Pakitanong nga yung katabi mo, o sabihin mo, pwede ka pa. Ayan, ano? Be a licensed counselor. So, ano ang ating ihilumin? Holistic. Body, soul, spirit, emotion. Amen. Hindi lang yan. Nandito mga bankers natin. Kaya ngayon, sinasabi natin, abay, financial healing. Ang ating mga bankers, ang ating mga sa marketing. Ayan, no? Lagi kong nababanggit yan. At hindi lang yan. Lalong-lalo na sa political and social healing. Kinakailangan natin. Amen. Kaya pakisabi sa katabi, buhay ka pa. Ayan, may mission ka pa. Be God's healer. Be a healer of Jesus. Amen. Yan ang healing Eucharist. Kaya ngayon, sa healing Eucharist, sabi rin sa akin last week ng ating SBP ng Land Bank, Father, bumalik na tayo sa Channel 2. Oo nga naman. Nang umpisa ng January 2, Channel 2. Ayan, di ba? Under Villar Family yon. Okay? Nasa free TV na tayo ng Channel 2 at saka ng A to Z at sa lahat ng platforms ng ABS-CBN. Purihin natin ang Panginoon. Kaya ngayon, napapanood na rin tayo sa Channel 2. Amen? So, anong ibig sabihin? We will have a program. Kaya, Sir, Brother Lito, ipaliwanag mo sa kanila yung form of payment ngayon. Tokenization. Sister Faith, Sister Christy, iyan na ang bagong pagbabayad ngayon. Imbitahin natin, there must be a financial healing. Amen? At siyempre, the political, social healing, integral healing, ang gusto ng healing, Eucharist. Amen? Because Jesus, God is the center. So with that, eto na ang sinulog, balikan natin. It is now not just a secular dance, it is actually a religious dance. Kaya tayo'y magsayaw, graceful dance with Santo Niño. Sa ating pagsayaw, kasama natin ang Diyos. Sa ating pagsasaya, sa pagdiriwang, kasama natin ang Batang Jesus. Bakit? Gusto mo maging dakila? Magpakabata. Pakisabi nga sa katabi, bumabata ka na talaga. Ayan, ano? So, praising the Santo Niño. Pag may Diyos ka sa puso, sa isip, tunay kang babata. So, why pit, Senyor? Anong ginagamit pit, Senyor? Pit comes from the word sangpit, meaning to call, to ask, and plead to the King. Kaya pala yung nagsasabing, pit, Senyor, hindi lang yung sigaw. Ikaw ay sumisigaw sa Diyos. Humihingi ng tulong sa haring bata. This is Pit Senyor. And finally, the theological, biblical. Ang ganda. We call, we ask, and plead our child king. Our God became a child. Sa ating pananampalatayang Katoliko-Kristiyano,
ang Diyos natin ay naging sanggol. Worship our child king. At ano? Ang banal? Ang banal ay naging bata. Ang banal ay naging tao. Upang ang bata, ang tao ay maging banal. Yan ang tunay na paghilom. All of us will become spiritual, divine. And who can again enter the kingdom of heaven? In today's gospel, Jesus reminds us, unless you change and become like little children, you cannot enter the kingdom of heaven. Matthew 18 verse 3. At mayroon pang dagdag yan in Mark 10 verse 15. Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a child, little child, will never enter it. Or in other translation, let the little children come to me, Jesus said, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. Another translation, and Jesus took the children in His arms. Added na ito, anong ginawa ni Jesus sa mga bata? Kinuha niya, kinarga niya, nilagay niya sa kanyang mga binuhat ng kamay, nilagay ang kanyang kamay sa kanilang mga ulo, and place His hands on them and bless them. So be like little children. Close your eyes. Imagine Jesus blessing each one of you. We apply it and finally apply. Act like little children. Learn from them. There is power in powerlessness. There is greatness in smallness. Be childlike, not childish. Hindi ka maging childish, kundi childlike. And remember that the source of happiness for babies, all the parts of their bodies are sources of happiness. Nawa, maging maligaya tayo at ang katawan ng mga bata, psychologically speaking, these are all sources of happiness. And there is original smell. Tingnan mo ang iyong katabi. Lapitan mo, singhutin mo, at amuyin mo. Anong amoy yan? Amoy baby. Ang lahat ng bagong sanggol, lahat mababango. Nawa, manatili tayong mabango, maging malinis, at tayo'y magiging bata. Ito ang mga bata. At ang bata, pag nag-away, maya-maya, bati na rin. Hindi gaya pag matanda, ilang taon na, hindi pa rin nagpapansinan, hindi mo lang at hindi ka lang naka-text back. Kaya ngayon, yes, happily playing again. Bati muli ang mga bata, walang nag-aaway. Kaya enjoy life, be a childlike and worship our child king, that Santo Niño. Viva Santo Niño! Pit Senyor! Mga kasama sa misang ito, feel mo! Feel ko. Gets mo! Gets ko. Gawin mo! Gagawin ko. Purihin natin ang Panginoon.